Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, hello sa inyong lahat. Good day, mga Airsoft. Good day, mga kabigman. Mga Airsoft, ngayon meron tayong pahabol, no? Ano kasi to, kanina na-live na yung unit niya. So, inalok natin siya, nag-offer tayo na baka gusto niyang ibahin, no, yung unit niya into a something na mas matibay at mas malakas, no? We all know naman kasi, 'di ba, na mostly a Parka Airsoft is gusto yung malalakas na unit, no? Kaya gusto natin ma-meet yung expectations ng ating ka-airsoft. Kaya bukod dun sa unit na pinipili nila is nag-o-offer tayo ng sa tingin natin ng mas okay, no? Especially kung ang pinag-uusapan nating presyo napakaano lang, kumbaga minimal lang, 'di ba? Sayang naman kasi pagkakataon na hindi mo igagrab kung sakaling minimal lang. Katulad ngayon, yung ka-airsoft natin, talagang nag-comply siya, no? Talagang pumayag siya, okay? So, ito yung unit niya ngayon, no? Ano ba yung meron to? Kumbaga, yung wala yung isa, okay? Yung unit niya kanina is compatible only with one types of gas, the 12 kg. We all know na yung 12 kg is the standard gas na ginagamit natin sa mga airsoft, okay? Ngayon, yung 12 kg is limit lang din yung lakas niya. Hindi katulad ng 14 kg, malakas. Mas malakas yon kaysa sa 12, no? Then, meron pa is yung CO2. O, di ba? Normally kasi mga airsoft, ang CO2 is ginawa yan para sa mga airgun. Okay? Sa mga airgun na mga parang ewan ko lang kung inabot nyo yun, pero yung airgun na parang mga sniper, di ba? Ayun, no? Normally ginawa ang CO2 for that. Tapos yung 14 kg naman is ginawa yan mga ka-airsoft sa para sa mga gas blowback rifle, no? Powered by gas na rifle, okay? Doon ginawa yan. Doon compatible yan. Ngayon, yung 14 kg at saka yung CO2, dahil nga malakas sila, hindi mo sila pwedeng gamitin sa mga ordinary pistol like WE, no? Hindi mo talaga sila pwedeng gamitin doon kasi ang tendency, yung mga WE kasi hindi sa sinisiraan ko, pero ito yung totoo, no? Yung WE kasi is okay siya, pero hindi siya designed for that power. Okay, kasi yung WE, yung internals niya is aluminum. Alloy zinc kung tawagin. So, hindi siya ganun katigas compare mo dun sa mga full steel na CNC. Okay. Just hope na nagegets nyo, no? Nagegets nyo yung sinasabi ko, no? Ganito. Magkakaroon tayo ng example sa mga Glock. Sige, ipapakita. Look, pengi ako ng ng sandali, ng Glock natin na high-end versus yung Glock na paabot dyan, Ma'am Sally. Dyan, yung Glock 17CH. Hindi yan, look, ito na lang. Hindi ito na lang. Bibigyan ko kayong example na comparison, okay? Hindi na tayo gagamit ng 2011 kasi pag 2011 hindi ko gano'ng maipakita sa inyo yung laman loob, no? Pero pag ito, tingnan nga natin ito. Mahirap ipakita kasi yung laman loob ng 2011 compare mo sa Glock, eh. Actually, pwede na to, eh. Pero doon na lang tayo sa Glock mag-stick. Pero pwede na to, ayan, no? Mapapansin ninyo mga ka-airsoft, oh. So, kung mapapansin ninyo to, ayan, no? Napapansin ninyo alloy, ayan, no? Yan, yung part na yan. Alloy lang siya na ordinary. Tingnan mo, yung kulay niya is color silver. Alloy siya. Di ba ganyan yung mga alloy na takip ng mga makina natin? Ayan, yan. Yan yung sinasabi ko, no? So, yan yung mga, katulad dito, this is the blowback housing kung tawagin. Alloy lang siya. Hindi katulad nung sa mga high-end unit is
mas ano siya, it's either mas matigas siya na klase ng metal or CNC steel nga siya, no? Yan, ipapakita ko sa inyo. CH, nasa na yung high-end? Na hinihingi kong Glock. Ito, di ba ito? Sa Glock tayo mag-stick kasi ang daling ipakita ron no? Pero dito kasi medyo mahirap Okay, no? Discuss ko lang muna to. Ito kasi, mga airsoft, is a version of Glock na China, no? Na China, papakita ko sa inyo yung laman loob niya versus dun sa laman loob ng mga high-end, mga Taiwan. Okay? So, ito. Dismantle natin to. Yan. Okay. Versus ito yung one of the high-end Glock. We call it, ang brand nito is SRC and Umarex. Yan, makikita nyo yung difference nila, no? Yan, makikita nyo ngayon, okay? So, yun, ang topic natin ngayon is yung laman loob, yung internals. Ito, kung makikita nyo to, ayan, no? Yan. Malinaw kaya sa camera? Malinaw, ayan. Ayan, kung makikita nyo yan, blowback housing niya. Plain alloy lang. Recycled, actually recycled alloy. No, ayan na. Yan. Tingnan nyo yung blowback housing niya. Ito, half-up chamber to, Plain lang siya. 'Di ba? Oh. Ito, alloy lang rin na plain. Recycled alloy. No? Iba kasi yung tindi ng virgin or basal na alloy, ibig sabihin hindi siya recycled versus sa mga recycled alloy. Ito kasi, yung recycled alloy, ano ba yung mga nire-recycle na alloy? Soft drinks in can, Coke in can, sardines na nakalata ng alloy. Basta lahat ng alloy, takip ng soft drinks na alloy, 'di ba? Yan. Alloy yung part na yan. Okay? Yan yung recycled alloy. Okay? Kumpara mo sa mga high-end, hindi sila gumagamit ng recycled alloy. CNC steel ang gamit nila. Yun yung mga WE. Hindi sila gumagamit ng alloy na recycled bago yung materials, pero alloy pa rin. Kaya lang, hindi nga lang, yun yung difference hindi nga lang steel. Pero, hindi nga lang rin recycled, pero steel alloy. Okay? Ngayon, wag na natin ipakita yung sa WE, wala akong available. Pero, ito yung China, ito naman yung high-end. CNC steel, especially yung to. Ayan. Ayan, makikita nyo ito. Especially yung hammer niya. Kung mapapansin nyo to, ito yung China, alloy rin to. Ito. Itong hammer assembly niya. Yung hammer assembly niyan, yan yung ang Glock kasi is internal, no? Yung hammer assembly niya, kaya nga wala kayong makikita. But this one using stainless steel. Ito yung high-end version. Ito yung ayan mapapansin nyo nga dumidikit namamagnet while ito hindi, 'di ba? Ayan pakikita ko sa inyo Kuha tayo magnet. Ito, mapapansin niyo hindi siya namamagnet. Walang dikit sa kanya. Ito hindi ano ba 'to? Nagkanda pa rin. Ayan halos hindi siya namamagnet. Pero tignan niyo 'to. Ayan namamagnet siya kasi nga CNC steel yung mismong hammer assembly frame niya. Look at this one. Diba? Kasi ang mga high-end mostly CNC steel ang laman loob. Okay? Kaya kung kayo naghahanap kayo ng let's say ng China unit, expected nyo na hindi steel yung laman loob. Metal siya, pero alloy. Di ba? Hindi katulad ng mga high-end katulad nito. Ayan. Ito, katulad nito, pakita ko na lang sa inyo, no? Yung materials na ginamit dyan is CNC.
pag sinabing CNC, hindi siya nakamolde. No? Inuukit siya using a laser. So, mas detalyado, mas perfect, mas maganda. Okay? Iba kasi yung unit na, halimbawa ito, gagawa tayo ng alloy nito. Anong molde ang gagamitin natin? It's either sand or clay, di ba? Yung mga kaldero natin na mga malalaki, yung mga banyera, di ba? Ginagawa yon using recycled alloy. Ginagawa siya sa buwangin, di ba? May molde. Or the other way around, clay. Or hindi ko alam kung ano yung ginagamit ng iba na mas perfect ang details. Kung ito, gagawa tayo ng alloy version nito, imo-mold din natin, ilulubog natin, then saka natin bubuhusan ng liquid alloy. Yun yung recycled. Di ba? Siyempre, integrity, yung tigas ng metal is hindi ganun katigas. Compare mo dun sa talagang basal alloy. Ibig sabihin, basal alloy yung virgin materials. Di ba? Yun. Kaya yun ang pagkakaiba. Ayan, makikita nyo, aluminum lang siya na ordinary. Talagang kung anong kulay yung tanchan, kung anong kulay yung sardinas, yung lata, kung anong kulay yung coke in can, yun lang rin siya. Compare mo sa mga high-end version, stainless steel. Then yung frame niya is CNC steel. Bakal, hindi alloy. Okay? Ayan ha. As well as the slide stopper, lahat din, no? Lahat ng components niya is full steel. Okay? Pero pag hindi ayan, katulad niyan, wala Wala siyang dikit, wala Ay, okay. Meron siyang isang parte, yung slide stopper, yung China, pero the rest, wala na. Hindi siya dumidikit, no? Pero dito, ayan dikit kagad. Ayan, dikit kagad dito, dikit dito, ayan, di ba? Hindi naman didikit lang kung hindi talaga bakal yan, di ba? Yun lamang, balik ko na, ayan makikita nyo ito yung high-end, yan, comparison, ito yung high-end, while this is the China, ayan, di ba? Yan ang pagkakaiba, makikita nyo naman, kitang-kita naman, di ba? Ayan, tignan nga natin kung maliwanag sa camera, ayan, okay, ayan yung China, alloy lang talaga, di ba? Kaya yun ang lamang mga ka-airsoft ng mga high-end, no? Yun yung mga lamang ng mga mas reliable na gamitin. Kaya ako suggest ko sa inyo, kung magpipistol kayo, hangga't maaari, gamitin nyo yung sasaya kayo, no? Yung magandang klase. Yung magazine nito wala kang binigay. Pakitabi mo. Sa box. Nasa box, okay, no? Pakitabi mo na. Ayan, no? Kaya diniscuss ko para at least alam niyo yung comparison. Bakit mahal yung isa kumpara mo rin sa isa? Kaya mas mahal yung isa kasi mas quality yung isa. Ayan, kita nyo to. Tignan nyo yung China. Kasi nga dahil hindi perfect yung mga bawat detalye sa kanya. Ayan, minsan ayan, kita nyo, di ba? Yan ang sinasabi ko, no? Minsan nagkakaproblema yung mga fittings, kumbaga hindi perfect eh. Lang yato. Nasira pa ata. China nga. Pucha, ina-assemble mo pa lang umaano na siya, umaayaw na. Yun. Ayun. Hindi siya perfect fit, no? Kaya yan, ganyan siya, no? So, ayan, kita nyo naman yung difference ng China. Okay, yung bossing natin dito kanina, si Sir Elbe, the Fiel Moto. Hello, sir. Good evening po sa iyo, no? Nagpalit siya ng unit kasi nga sinabi natin, baka gusto mong, baka ma-consider mo na magpalit ng mas magandang version ng 2011, mas high-end na version kasi naghahanap siya ng malakas, syempre. Di ba? Kaya natutuwa naman ako kasi nakinig siya sa atin. So, since nakinig siya sa atin, siya rin yung magbe-benefit, di ba? Dahil nakinig siya yung magbe-benefit, mag-e-enjoy siya dun sa unit niya. Okay? Kaya ang unit na pinili niya is, ito na, the SRC 4.3. Napakaganda nito yung unit na to. Makikita nyo, compact siya. Di ba?
full black siya. Wala siyang mga abubot like silver, etc. Ganun, no? Wala, no? Kung makikita nyo rin, wala siyang magwell. Di ba? Kung makikita nyo, conventional iron sight, parang yung 2011 din ni Bossing kanina. Wala ring magwell, conventional iron sight. Then, powered by 2011. Ang tanong, sino yung mas malakas? Yung kanina or ito? Siyempre, mas malakas ito, no? Hindi maikakaila, talaga mas malakas to kasi itong unit na to is compatible with different types of gas. 12 kg, 14 kg, and CO2. Ayan, no? 12 kg, 14 kg, at saka wala na yung CO2 dito. Ito. And CO2. Compatible dito. Di ba? Alam nyo ba na ito napakamura lang. Pero ang katumbas niya na presyo ay na quality is si Shadow. We all know na si Shadow nasa high-end category, no? Ang katumbas niyang presyo ang katumbas niya when it comes sa quality is si Shadow. Pero at a cheap price, 'di ba? 'Yon. Kaya na ipinaliwanag natin doon sa bossing natin kanina, yung pinili kasi niya is pan 12 kg lang, no? Pinaliwanag natin sa kanya during the live, natutuwa naman ako at naniwala siya sa atin, nag-comply siya. So, ngayon ganun ang nangyari, siya rin na magbe-benefit, no? Nakuha niya is magandang unit, yung masarap na unit talaga, okay? Wala na akong 14 kg. Bukas ako. Pwede magbukas ka na para naka-ready na. Magbukas ka na din, lagay mo na dito. Hindi, meron pang may 12 dito eh, no? Okay, so dire-diretso na tayo, no? Shoutout ka lang muna sandali mga ka-airsoft natin, ha? Sir, ano magandang pistol yung pang-ibon? Sir Kelly Boy, Olivares, Dustin, no? Alam ko hindi lang ako ang aalma, okay? Sir Kelly Boy, marami naman po tayong ibang pwedeng targetin. Huwag na lang po yung ibon, no? Nananahimik yung ibon, bossing eh. Pag yung ibon ang tinarget mo, ang tendency, ganito, yung ibon pag lumipad, it's either gumagawa ng bahay, it's either humahanap ng pagkain. Paano kung yung ibon na binaril mo may inakay? Diba? May inakay siya. Mayroon siya 5 inakay. Yung 5 inakay niya, susubuan niya yun ng pagkain. Kaya siya lumilipad. Ngayon yung 5 inakay niya, mamamatay. Diba? Kung makakabaril ka ng 5 ibon, tapos yung 5 ibon na yun, may tigli 5 inakay, ilang ibon ang pinatay mo? Diba? 25 na ibon. Kung merong nag-airsoft na gaya mo ang pag-iisip, papatay sila ng ibon kung merong 50 piraso na nag-airsoft, 50 piraso na katulad mo yung mind setting, 50 piraso na tao na katulad mo yung gusto nila, papatay sila ng ibon. Sa tingin mo yung anak mo or yung apo mo o kaya yung apo mo sa tuhod, balang araw meron pa kayang makikitang ibon na lumilipad? Sa Isabela, isa sa mga sumisira ng pananim nila, daga. Okay? Pesteng daga. Sinisira ang pananim nila sa Isabela. Bakit nagkalat ang daga? Bakit sinisira yung pananim nila? Kasi pinatay nila ng pinatay yung mga ahas, yung mga sawa na kumakain ng daga. Nawala yung balanse ng ecosystem. Di ba? Hindi ka na nga nagtatanim. Nagtatanim ka ba sa gubat? Hindi. 'Di ba? Yung ibon na gusto mong patayin, barilin, siya yung kumakain ng mga prutas, tapos idudumi nila. Tapos yung idinumi nila is tutubo, magiging puno,
may silbi sila. 'Di ba? May silbi sila sa ecosystem. Pero kung tulad mo, papatay ng ibon, bossing, baka hindi para sa yung airsoft, no? Marami tayong ibang pwedeng gawin target. Lata, 'di ba? Bumili ka ng target mo, papel, cardboard. Huwag naman ibon. Kawawa naman yung ibon. Payag ka, ikaw, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo. Payag ka paglabas mo, pag tripan ka ng mga tambay, bigla kang babarilin sa ulo. Pak! Kasi gusto lang nilang magsaya. Gusto lang nila mag-trip. Payag ka, papatayin ka. Anong mangyayari sa asawa mo? Ano mangyayari sa mga anak mo? Di ba mapapariwara? Kaya huwag na lang pong ibon. Iba na lang po. Okay, no? Ano po yan, ha? Real talk lang po yan, no? Real talk. Gusto ko, gisingin ko yung ulirat mo. Gusto ko, lawakan natin, no? Dito kasi sa Big Man, hindi tayo nagpro-promote ng crab mentality, hindi tayo nagpro-promote dito ng bonjing, ng abnoy, ng abnormal. Hindi tayo dito nagpro-promote ng ganun. Ang gusto natin, lahat ng ka-airsoft natin is, number 1, responsible. Okay? Hindi tayo dito basta-basta nagbebenta dun sa mga taong hindi capable. No? Pag bibili kayo sa Big Man, nagugulat kayo, hinahanapan pa kayo ng ID. Diba? Pag mag-walk-in kayo, magpapabook kayo for COD, hinahanapan pa kayo ng ID. Bakit? Gusto kasi natin na yung bibili ng airsoft natin is responsible. Diba? Hanggat maaari, merong pagkakakilanlan. Hanggat maaari, capable. Diba? Pag kukuha ka ng lisensya mo, diba may exam? Diba? May medical. Gusto natin yung ka-airsoft na kukuha, na bibili ng airsoft is responsible. Pag kukuha ka ng tunay na baril, di ba? May mga screening pa. Di ba? Meron pang neuro. Di ba? Tinitignan yung laman ng utak mo kung gaano kalawak yung utak mo. Ngayon, kung malabo kang malabo ka pa sa pinaghugasan ng bigas, yung pangangatwiran mo, yung mindsetting mo, hindi ka mai-issuean ng papers, di ba? Ganun yun, no? Gusto lang natin dito sa Big Man, lahat tayo, hanggat maaari, responsible gun owner. Okay? Yun. Huwag kang magsasama ang loob mo, boss, pero yan ang totoo, no? Yan ang totoo. Okay? Okay. Good evening, sir, sabi ni Ramil Pelera Baloyo, no? Okay, no? Okay, yung high-end Taiwan, okay, no? Targetin ko na lang yung karibal ko, boss. Haha. Medyo pangit na yung boss. Boss, medyo pangit yung kahit sa biro, wag kang magsasabi ng mga ganyan, no, kahit sa biro. Malay mo biglang mamatay yung karibal mo. 'Di ba? Ikaw ang masisi. 'Di ba? Medyo pangit yung mindsetting mo. Ano bang klaseng pagkatao meron tong Kelly Boy? Nga, no? Sayang. Eto, gusto mo lang naman sumaya. Maraming pagkakataon, boss, para sumaya tayo ng maayos. Maraming pagkakataon para sumaya ka ng tama, di ba? Huwag yung babaril ka ng ibon, babaril ka ng karibal. Yan yung mga bossing, baka hindi para sa iyo yung airsoft. Pag ganyan, no? Oo, kasi katulad, boss, medyo dandan ka lang sa pagsasalita kasi maraming watching sa atin. Maraming professional na nanonood sa atin. Maraming attorney, boss, na nanonood sa atin. Maraming doktor. Kumbaga, siguro yung breeding, yung pagiging magandang ugali, bitbitin natin, boss, kahit saan tayo magpunta, no? Yung pagiging squammy ang ugali, iwan natin, no? Kasi bossing, kaya ako sinasabi to, boss, baril itong pinag-uusapan natin. Baril. Kung hindi ka magiging responsable, kung yung mindsetting mo, alam mo yung the way you think, no?
Alam nyo ba na sa neuro exam, merong question doon na nakita mo yung isang stick. Anong gagawin mo? Di ba? Merong mga ganong question. Doon, inaalam kung paano ka mag-isip. No? Mga ka-airsoft pa, pinalawig ko lang itong topic na to kasi naaalarma ako dito sa ka-airsoft natin. Baka ma-correct natin siya yung the way hitting, the way, di ba? Sabi niya gusto niya magsaya. Una, ibon. Pangalawa, yung karibal daw niya. Saklap, di ba? Baril to. Kayang manakit, kayang manira, kayang mag-destroy. No? Ngayon, kung sa tingin mo, hindi ka capable, wag mo nang ipilit na magbaril. Kasi boss, yung tipo mo, yan yung mga napapahamak. Masakit sa akin kung maririnig ko na si Kelly Boy napahamak, na barangay, nakulong. Kasi bakit? Kasi nagyabang, inilabas yung baril. 'Di ba? Masakit para sa akin yun. Kasi, unang-una, watching ka sa akin eh. Parang ang nangyari, parang nag-a-advise ako, tapos hindi ka sumunod. Bilang teacher, parang fail ka sa teacher. Sakit sa akin yun, boss. Huwag ganun, no? Palawigin natin yung utak natin. Huwag tayong maging bonjing, huwag tayong maging abnormal, no? Maging normal tayo. Babaril ka, magta-target ka, barilin mo yung target, barilin mo yung lata. Huwag kang babaril ng ibon, no? Tapos ni sa biro, huwag mo sasabihin na babarilin ko yung karibal ko, babarilin ko yung kapitbahay ko, babarilin ko yung tropa kong estapador. Huwag yun, no? Malay mo, watching sa akin yung karibal mo. 'Di ba? Ano nangyari sa iyo sa buhay mo, 'di ba? Ayusin mo yung mindsetting mo, boss. Pag inayos mo yung buhay mo, pag inayos mo yung the way you think, the way you digest every situation, magiging maganda buhay mo, no? Pero pag hindi ka believe me now, thank me later. Pag hindi ka nakinig sa akin, bahala ka. Boss, hayaan mo siya, no? Pasensya ka na, Sir Billy. Hindi ko mahayaan kasi, no? Ako wala akong airsoft, nagpaplano pa lang at nag-iipon, pero madami na ako natututunan kay Sir Bigman nanonood. Thank you po. Yan, masarap para sa akin kung maririnig kung natututo kayo, no? Okay, boss, pwede ba malaman magkano unit nyo from Cayman Island? Sir Ramil, yes, pwede nyo pong malaman. Mag-PM po kayo sa amin, no? Mag-PM po kayo, mag-message po kayo. Full details, boss, bibigay natin. Okay? Boss ko pa. Yaan mo na. Huwag na. Basta sa akin, pinaliwanagan ko lang yung tao, no? Ngayon, kung i-absorb niya, maganda. Kung hindi, kung babaliwalain niya, siya rin naman ang magsasuffer, di ba? Boss, ako naman, sermonan mo, tao kasi, binabaril ko kaso sa game site. Okay. Yun. Tao naman pala binabaril mo sa game site. Ba't kailangan sermonan? Diba? Yun naman pala Diba? Okay. Boss, pwede pakita nung tinatanong ko. Ano yun? Denmark Apo. Naalarma talaga ako doon sa babarilin daw niya. Babarilin daw niya yung grabe. Nawala tuloy ako sa ulirat, nawala ako sa focus, no. Yung ibon tsaka yung karibal niya. Ano lang, no. Bigman, ano advice nyo sa isang pistol na nababakbak ang painting, lalo ng black? Kahit ingatan, ano yan? Nakataon talaga nakasabak sa tagalan. Advice. Ito, advice ko, huwag nyong pe-paint. Alam nyo ba na yung baril natin hindi painted yan? Powder coated yan. No? Pag yan, inisprayan mo ng spray paint, papangit. Kung yung baril mo black, nababakbak, hayaan mo. Yung black, napakaganda ng black, pag nagagasgas, ang tawag dyan,
battle marks. Diba? Battle scar. O, diba? Ibig sabihin, talagang nasasabak, kaya ganon, diba? Kasi ganito. Ganito baka ma-misinterpret ng iba. Kung ang binili mong unit is yung collector's edition na unit, ano ba yung mga collector's edition? Yung mga mamahalin, yung mga John Wick na mga high-end, or yung mga, pa-sample lang na hindi day. No? Ganito yan Kung ang binili mong unit is yung pang-rugged, pang daily pistol, pang araw-araw na pistol, okay lang na magasgas to. Kasi ito nga yung pang araw-araw mo di ba? Magasgas, malaglag, okay lang, umano dyan, magkagalos, okay lang, di ba? Pero kung yung binili mong unit is yung mga for collector's edition like this, sayang pag nagasgas, di ba? Ganito yan. Pag bumili ka ng ganito kagandang pistol, hindi mo to gagamitin as daily pistol, barubalan pistol, di ba? Pag bumili ka ng ganitong pistol, gagamitin mo to Saturday, Sunday. Doon ka sa backyard, doon ka sa terrace mo, ikaw lang, di ba? Ikaw lang. Hindi mo to ipanglalaro, hindi ka gugulong-gulong sa putikan, sa game site, tapos ito ang sidearm mo. Hindi mo gagawin yun, di ba? Tignan mo kung gaano kaganda yan, di ba? Hindi mo gagawin yun. Kasi, yung binili mo is for collection edition, for display, pang-collect. Unit na hindi bumababa yung value. Ngayon, kung maglalaro ka sa game site, huwag kang gagamit ng mga high-end na gano'n. Gumamit ka ng mga daily pistol na naka-design for a daily pistol. Diba? Ito katulad nito. Heavy duty to. Daily pistol, pwedeng-pwede to. Diba? Nagkagasgas, hindi ka manghihinayang. Design kasi siya para dun Diba? Halimbawa, yung meron kang tangke. Diba? Or meron kang, let's say, mga 4x4 na unit. Pambundok. Kung meron kang 4x4 na unit na design para sa bundok, kahit magasgasan yan, okay lang sa'yo kasi dun siya nakadesign di ba? Pero sa tingin mo, kung yung Ferrari na kotse, dadalin mo sa bundok, magagasgasan, sa tingin mo okay ba sa'yo yun? Hindi, di ba? Yung Ferrari, mababalahaw sa putikan. Okay ba sa'yo yun? Hindi. Kutya, hindi para sa ganun yun. Di ba? Kumbaga, merong mga unit kasi na fit dun sa paggagamitan mo. Okay? So, kung bumili ka ng daily pistol, may mga gasgas, okay yun. Pwede na yun. Mas gwapo yun pag may mga gasgas. Pero kung bumili ka ng daily pistol na hindi naman pang daily pistol, pang collector's edition, yun, doon ka manghihinayang. Di ba? Kaya ako, ang payo ko, may gasgas yung unit mo, black, okay lang. Mas gwapo yan. Battle scar ang tawag doon. No? Kumbaga parang senyales ng nasasabak talaga siya. Okay? Pero wag na wag nyo pipinturahan ng spray. Wag. Papangit yung unit ninyo. Believe me, hindi na magiging kaaya-aya yan, no? Edmil, Nevia, Bonyo, Boss PM tayo. Okay, Billy, Block 17. Akin na yung cellphone. Wala sa akin Akin na yung cellphone. Cellphone. Ito. Cellphone yun sa Bigman, yung pang-ano ng Bigman. Anong magandang airsoft na rifle? Marami pong magandang airsoft na rifle. Marami po kayong pwedeng pakinabangan na airsoft na rifle. Depende po sa pangangailangan nyo. Depende sa gusto nyo, no? Galit. Saan mo? Bigyan mo ako ng cellphone na merong access dun sa page. Ang hirap naman sa inyo, nagiging
ano kayo eh, kumpiyansa kayo palagi. Sandali lang naman tong live na to eh, bakit naman ganyan? Ano ako sa inyo? Boss, ano ma-recommend nyo na rifle, budget meal, digas sana, no? Mag-message ka na lang, boss, pero walang budget meal na rifle na digas. Lahat may presyo, no? May presyo po. Sana pag nag-live ako, maidaos mo man lang sana, mag-monitor ka. Ano naman ako sa'yo? Ang hirap niyong pakiusapan. Message ka na lang, boss. Pero walang pa. Hirap niyong pakiusapan. Binigyan mo ako nito, wala namang access to. Bato ko to eh. No? Yun no, mag-message po kayo. Yung gusto ko sana rifle, yung malakas na FPS. O yun. Ito. Gusto mo yung malakas na FPS na rifle. Mas maganda, bossing, makinig ka manood ka ng mga vlog ko, no? Pag nanood ka ng mga vlog ko, matututo ka kung anong kailangan mo, kung ano yung fit para sa'yo, no? Pag hindi ka kasi nanood ng vlog ko, ang tendency ayun. Meron ba tayong ibang cellphone na pwedeng pang-reply, yung pwedeng pang-block? Ayun naman kasi, Yan lang gamit mo. yun na nga eh. Ang hirap kasi sa'yo eh. Nawawala ka eh. Gusto mo yung mataas ang FPS, boss, prepare ka ng budget mo. Tandaan mo, walang malakas na mura. No? Walang malakas na mura. Walang malakas na mumurahin. Lahat ng malakas merong ano talaga yan, may presyo, no? Okay, so ito yung unit ng ating Airsoft. Napakaganda, 4.3. Sabi ko nga, thank you dahil nag-comply siya dun sa sinabi ko, no? Anong upgrade nitong unit na to? Number 1, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer pad na po. Okay, no? Hindi ito tulad ng WE na unit kanina na napili mo, boss, na hindi siya pwede pang 12, pang 14, pang CO2, no? Ito po, pwede po siya sa lahat ng klase. Isa pa na magla-live ako na walang nakamonitor, na iiwan nyo ako, nag-uusap-usap tayo. Huling beses na gagawin nyo sa akin yan. Okay, so ito po yung unit mo, bossing. LB Dafiel Moto. Ito na po yung unit mo. So, i-review and unbox na po natin, no? Number 1 po, press the valve then spray. Bakit kailangan nating i-press yung valve? Number 1, para naka-open yung valve para yung oil papasok. Bakit kailangan nating mag-silicone oil? Para yung unit natin flawless ang magiging paglalaro niya. Para lahat ng nagkakaskasan is merong thin film para maganda ang paglalaro. Bakit kailangan? Kasi para yung mga o-ring malubricate ng oil. Hindi siya mag-brittle due to exposure na sa chemical na bit-bit ng ating gas. Okay, then inlet valve. Okay. Kasa po, ilock manually, spray po tayo sa slide stopper. Okay, then spray rin po tayo sa nozzle. Parang tunay na baril, mga ka-airsoft. Release, then rest. Okay? Then, ito na po tayo.
Gamit po tayo ng ating gas. 12 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Okay? Big Man, bakit 2 seconds lang? Kasi po yung unit po upgraded. No? Pag upgraded po yung unit, expected na po natin na matipid siya sa gas. Okay? Lagyan po natin ng bala. Atakin to pababa. Put your right thumb here. Then, lagay po tayong bala. Okay. Then, kalugin po natin sideways mga ka-airsoft, no? Para yung unit natin, ayaw ko kasi yung ganyan, yung may bungi. Para walang bungi, kalugin natin sideways, no? Ayan. Maximum rounds ng airsoft natin is 27. Pero ang recommended ko, yan, ganyan na dapat. Ang recommended ko, 20 to 23 lang. Para yung unit natin, hindi masira yung spring, hindi magsasag. Ngayon, pakita ko sa inyo, no, dahil nga upgraded tong unit na to, papakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas, kung gaano siya katindi. Pengi akong basahan. Kasa, ready to fire, okay? Isa pa, nagawin niyo sa akin yan. Nasabi ko sa iyo. Firing po tayo. Firing. 404. 404 para sa ganitong unit, pag ginamitan mo ng 14 kg, mas malakas siya, no? Para sa ganito kaliit na unit, 404. Pag ginamitan mo 14 kg, tutungtong ng 450, 460, 480. Pag ginamitan mo si Otto, mas malakas. 404 ulit. 404 ulit. Firing. 400. 400. So, nasa 400 FPS siya using 12 kg. Napakasarap. Kung gusto mo mas malakas, gamit ka ng 14 kg. Kung gusto mo ng CO2, mas malakas, pinakamalakas. Okay, firing tayo. Firing. Open slide kasi po wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? So, yun lang po muna mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.